Noong March 17 po ay nakuha ko yung presyo ay katumbas lamang po ng 23 pesos per diesel, per liter. Pag sinama po ninyo yung local add-ons, kasama na po yung VAT, excise tax, mga stories, wharfates, and so on, magsama po kayo ng 15 pesos doon. Halos lumilitaw po, 43 pesos lang per liter. Ang nakakapagtaka po doon, Senator Joey, Sec Sani, wala man lang pong isa na kumibo sa mga oil companies, i-validate po ninyo, i-verify po ninyo yung presyo na sinasabi ko. Pero nakakapagtaka po, ni isa wala pong, palagay ko po merong nag-validate, at ako ang assumptions ko po, na-validate nila, ang data ko po ay tama. Wala pong kumibo kahit isa. Walang kumontra doon sa mga data po na present ko sa committee. Bakit po kaya? Naghahanap po ba ng lunas o talagang ayaw nilang makita kung ano yung lunas? Saan po ninyo kinuha yung pagtaas ng presyo? Wala pong gustong sumagot. Walang makasagot. May lunas ba itong crisis na ating dinadanas ngayon na nagbuhat sa pagtaas ng petroleum, presyo ng mga petroleum products na sanhi naman ng sumiklab na digmaan sa Middle East? Yun ang unang tanong. Diretsahan na. May lunas ba? At kung ano po ang inyong masasabi pa na tamang perspective sa pagtingin dito sa pagtaas ng presyo ng petroleum products? Napakahalaga at napapanuhon po ang inyong tanong, Senator Joey. Tungkol sa lunas, alam po nyo, lahat naman merong lunas. Ang nagiging problema lang ay yung paghahanap ng lunas sa problema. Katulad po nung nakaraang dalawang pagdinig namin sa Senado, iminungkahi ko po sa kanila yung isang alternative na sources po ng fuel na direktang kukunin po sa Singapore habang pinagtatalunan po nila yung Strait of Hormuz. Para bang pagka sinara yung Strait of Hormuz, para bang sarado na lahat. Maalala po ninyo na yung langis na nanggagaling sa Strait of Hormuz, 20% lang po yun. At bukas naman po yung Suez Canal na yun ang po talaga yung principal highway papunta po sa atin ng mga langis na nanggagaling maski sa North Sea hanggang dyan nga sa gitnang silangan. Pero ang sinabi ko, bakit hindi po natin direktang kunin yung mga langis dyan sa Singapore sa mga tangke ng Petronas at tangke ng Rotterdam refineries? Meron po kasi akong informant sa Singapore na isang Australian citizen na nakukuha ko po yung presyo. Noong March 17 po ay nakuha ko yung presyo ay katumbas lamang po ng 23 pesos per diesel, per liter. Pag sinama po ninyo yung local add-ons, kasama na po yung VAT, excise tax, mga stories, wharfates, and so on, magsama po kayo ng 15 pesos doon. Halos lumilitaw po, 43 pesos lang per liter. Ang nakakapagtaka po doon, Senator Joey, Sec Sani, wala man lang pong isa na kumibo sa mga oil companies, i-validate po ninyo, i-verify po ninyo yung presyo na sinasabi ko. Meron pa nga pong isang participant doon na sabi, habang sila po'y nag-uusap-usap, yung binanggit ko pong independent data is music to their ears. Parang nun lang nila narinig. Sabi ko, lalo pong magaling, habang nag-uusap po tayo, i-verify na po ninyo. Ito po yung mabuting paraan. Baka po hindi pa talaga totoo yung krisis. So I was inviting all of them to validate my data, pero nakakapagtaka po, ni isa wala pong, palagay ko po merong nag-validate, at ako ang assumptions ko po, na-validate nila, ang data ko po ay tama. Wala pong kumibo kahit isa. And more surprisingly, kahit na po yung DOE na nandoon, sabi ko, i-validate ninyo. Kung totoo po na makukuha natin sa presyo na 45 pesos or 43 pesos per liter,
yung passion price nila is 50, meaning yun po yung SRP ang katumbas sa atin, may malinaw pa pong gain yung importer between 5 pesos to 10 pesos per liter. Habang naggegera po at pinag-uusapan natin yung Strait of Hormuz. Wala pong sumagot. Palagay ko po ang marami sa inyo ay nandoon. Walang kumibo. Walang kumontra doon sa mga data po na present ko sa committee. Bakit po kaya? Naghahanap po ba ng lunas? O talagang ayaw nilang makita kung ano yung lunas? Yun po yung sagot ko. That was March 10. March 17 hanggang March March 25 po yun, Senator Joey. Sa makatwid kung ang mga oil companies o ang gobyerno mismo ay alam yung ganoong statistika na maaring bumili pa ng mga 43 to 45 pesos in equivalent per liter of oil. Hindi po tayo kaagad-agad dapat nagtaas ng presyo ng petroleum products. Tama po kayo dahil sinabi ko nga, ito po ako, ang mga datos na ito, ibibigay ko sa chairman ng ating committee. Makikita po ninyo, nakalagay rito, kung CIF ang pinag-uusapan or FOB prices per metric ton po ang pinag-uusapan. Halimbawa, yung sa Petronas po ay nasa $600 per metric ton ng diesel. Yung sa Rotterdam, $580 per metric ton. Minimum of, let's say, 50,000 metric tons na procurement po. Bakit po hindi natin kunin ito? Sabi ko, bakit hindi natin bilhin ito? Kaya sinasabi ko, hindi ko nga po alam kung paano ko magpa-participate sa hearing na ito. While you are all discussing the contingencies, kung anong gagawin ng DSWD, kung anong gagawin ng DOTR, kung anong gagawin ng iba't ibang agency, pati DA, kung paano po isa-subsidize ang maaring maapektuhan ng mga sektor na kinabibilangan, ang tinuturo ko po sa kanila, puntahan muna po natin, i-validate natin ang data ko, baka po hindi naman ito ang krisis na pinag-uusapan natin. Baka wala pa po. Kaya ko po nasabi nung panahon na yon at naitanong sa kanila, bakit po after 2 weeks lang ng pagputok ng digmaan sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, ay biglang tumaas from 55 to 125 pesos per liter ang diesel. Ano po akong justification? Samantalang at that time, meron pa po tayong halos 50 to 60 days ayon po sa datos na pinresent ng ating Pangulo. Saan po ninyo kinuha yung pagtaas ng presyo? Wala pong gustong sumagot. Walang makasagot. Kaya kinuwenta ko po kung magkano ang kanilang kinita. Kumbaga, parang ibinenta nila yung presyong dati nilang pagbili dun sa replacement cost na sinasabi po nila. So sa diesel po, nagkaroon ng diferensya sa presyo na 70 pesos per liter doon sa mismong pagtaas. From 55 to 125, a price difference of 70 pesos per liter. So sa consumption po natin na halos 996 million liters per month ng diesel, nakuwenta ko 2.7 billion pesos ang gross income. Isama po niyo yung gross income sa gasolina, 774 million liters, at i-multiply po niyo doon sa increase na 30 pesos per liter dahil lumundag din ang presyo, nakuwenta ko po mahigit na 3 billion pesos ang gross income ng mga oil companies. So tinatanong ko, ano po ang basis nito? Sa DOE, I was very disappointed because sang-ayon po sa batas, meron po kayong katungkulan na i-monitor po ninyo. Hindi lamang kayo ay magmo-monitor, but you will publish daily the total oil inventory or prices in international market. At pagkatapos, you will have to follow the movement of the local prices domestically. Daily.
Nung tinatanong ko po, ano bang presyo? Saan po nila kinuha? At what exact point did the oil companies use the replacement cost? Wala po silang maibigay na datos. Paano po natin kakoy paliliwanag sa taong bayan ito? Halos gipit na po sila sa biglaang pagtaas. At ngayon kung hindi natin may papaliwanag kung bakit tumaas, lalong magsisikip ang dibdib nila. Why don't you help me explain to them saan nanggaling ang replacement cost na kaagad na ginamit nila? Without any reason at all, without any justification, despite the monitoring activities mandated by law to the DOE. This is the entire problem. Sunny? So ano po kaya ang way forward, no, na pwede nating tahakin para maibsan yung dinaranas na kahirapan ng ating mga affected sectors, no? Kasi po batid namin sa inyong pagiging kinatawan at ngayon senador, yun ang binibigyan nyo ng priority attention, no? Paano ang tama nitong o epekto nitong pangyayaring ito sa mga pinakahikahos, no? Dahil sila yung nangangailangan ng ating social safety nets, ika nga. Ano po ba nakikita ninyong mga praktikal, epektibo at maaring maisagawa ng gobyerno sa aspetong ito? Yung una, yung practical, Sec Sani, ay puntahan nila po yung data na sinasabi ko. Ngayon po ay halos 2 importer na po nakipag-coordinate sa akin. Sa Abril 25, darating po yung Australian informant na binanggit ko sa hearing at 2 pong importer na po ng langis ang interesado na gamitin yung steps na kanyang sinabi sa pamagitan ng tank-to-vessel procedure. Nakita ko po yung procedure na ginagawa nila. Nakita ko yung presyo, landed cost po sa Pilipinas, halos 60-61 pesos per liter ng diesel. So kung yun po sana ay puntahan ng oil companies, maibababa nila at hindi yung patuloy pagtaas ng presyo. Kaya nga sinasabi ko kanina, baka hindi po talagang may krisis. Baka may nagsamantala dito. Kasi nandun po yung presyo sa Singapore. Kung na-validate po nila, na accurate po at totoo yung mga sinasabi po ng aking informant, na wala naman talagang tumutol kahit isa, yun muna po ang puntahan. At least 60 pesos pa rin per liter. Hindi po kagaya ngayon na halos 110 to 120 pesos per liter, nagipit na po yung ating mamamayan. Kapag ka nag-fail po itong unang practical na solusyon na to, siguro mapilitan po tayo, pumunta tayo doon sa itinatadhana ng batas na medyo drastic ng konti yun. Pero ito ay nasa batas naman po, nasa all the regulation law, na sinasabi, in times of national emergency, ang Estado ay meron pong karapatan na temporarily take over the operations of public entity affected by public interest. Ang oil industry po ay affected by public interest, even owned by private enterprises, pero nasa batas po yun. Kung kinakailangan po, because national emergency and public interest requires it. Yung pong windfall profit na binanggit ninyo, na dapat ay hindi naman itinaas kaagad, pero itinaas kaagad ang presyo ng petroleum products like gasoline and diesel. At ang figure na binanggit nyo ay 3 Halos mahigit 3 billion po. Yun po ba ay per day? Per day. Per day po? Per day po, 2.7 billion sa diesel. Yun po ay ilang araw na mula nung yung computation nyo. Kung isasama po natin itong mga yesterday, mga magkano na po yung sa tingin ninyo, yung naging windfall profit ng mga oil companies? Ayoko pong hulaan, Senator, kasi ang nangyari rito, kung i-assume po natin mula doon sa sinabi ng Pangulo na at the start of the war, meron pa po tayong 50 to 60 days. At pagkatapos ay halos
linggo lang ang nakalipas, bigla na pong sumirit ng 125 from 55. At ayaw naman pong sabihin kasi ng DOE kung saan nagsimula yung paggamit ng replacement cost. Kasi talagang i-replenish po talaga ng oil companies. Sapagkat ang ating paggamit ng langis ay 996 billion liters of diesel per day. 774,000 liters ng gasolina per day. Sa makatwid, kailangang i-replenish po yon. Pero sabihin nila, ang eksaktong araw kung kailan gagamitin yung bagong presyo sapagkat binili po nila ang inventaryo doon sa dating presyo. Kaya hindi ko po malaman ngayon kung saan nagsimula yung paggamit ng replacement cost. Pero alam ko, nagsimula 2 weeks after the war erupted in Iran. Pero hindi ko alam kung hanggang saan po nila ginagamit yung replacement cost kasi nagbaba naman sila ng konting-konti lang. Pero kung kahit nasabihin lang natin na 5 araw lang ang ginamit nila yung 3 billion pesos na gross income, that is still 15 billion. Kung 10 araw po yun, alam na po ninyo kung magkano ang gross income. Kaya ang sabi nga naman kababayan natin, talagang tubong lugaw po rito. Lalong-lalo na kung totoo nga po yung independent data na sinasabi ko, bakit pinipilit nyong ibaling ang problema sa Strait of Hormuz? Yung Singapore tanks nandito lang, katabi lamang po natin. Ang procedure is tank to vessel. Kung gusto po nilang FOB, merong FOB price. Kung gusto nilang CIF, merong CIF. Bakit po katakataka na hindi po kumikibo ang oil companies? Bakit ang DOE ayaw din nilang sabihin kung totoo yung data o hindi? Ang sabi ko po sa kanila, kung hindi po totoo yung data na kinuha ko mula sa aking informant, I will apologize to the nation. Nagkamali po eh. Siguro naman patatawarin po ako ng mga mamamayan natin dahil sa kagustuhan ko lang tumulong at mag-present ng alternative. But you have to prove me wrong kung talagang mali ako. Wala pong nag-dare to prove me wrong. Walang tumawag sa akin, Senator, nabasa mo lang sa comics pala eh. So para pong lumalabas sa inyong salaysay na tila nagkukulang talaga, no? O kailangan pang dagdagan ang mga aksyon ng ating pamahalaan para matugunan yung dinaranas ngayon ng ating mga mamamayan. No? Dahil sa nakikita nga ninyo, parang hindi pinapansin yung realidad, parang nakatingin sa kabila. No? Hindi po ba dapat lang ituon ang kanilang pansin doon sa talagang mga dapat gawin? No? Dahil yun ang nature ng kanilang tungkulin, executive branch. Ang sa inyo naman ay nag-iintay lang kayo ng puwang para mag-introduce ng legislative action katulad nga ng ginawa ng Kongreso na nagpasa ng National Energy Emergency. No? Ano po kaya ang magandang way forward para sa atin lahat dito sa kaganapang ito? Siguro po ay gawin nating, dapat maging vigilant talaga yung Department of Energy. Ipatupad po yung nilalaman ng Republic Act 8479. Ito po yung ating Downstream Oil Industry Deregulation Act. Na dyan po sinasabi, i-monitor and publish yung price ng international, sa international market ng presyo ng crudo at i-monitor araw-araw yung domestic prices. Meron din po silang tungkulin na magkaroon ng periodic schedule of present and future oil inventory ng lahat ng petroleum products para sa ganon ma-determine po nila yung level ng paggamit natin. At may katungkulan din sila na i-require po lahat ng importers, lahat ng refiners, mga sellers, na i-produce at ipakita sa kanila ang kanilang actual importations, yung kanilang sales, yung kanilang consumption for every crude price or product. Bakit hindi po nagaganap yun? Sana, sabi nila monitoring, pero hindi po, wala pong nagmo-monitor eh.
pinababayaan po nila. Kaya nga, nasabi ko sa kanila, kung hindi nyo man lang ma-determine kung kailan ang precise point na gamitin natin ng replacement cost, maaari pong ma-abuse po yung paggamit noon. Ginagamit po nila kasi ito po yung international market, ito po yung sa ganito, ganyan. Alam ko po yun sabi ko. Huwag nating gamitin yung international trading post, yung kanilang mga spot market. Nandun nga po yung presyo ng Singapore. Doon na muna tayo kumuha. Kung kinakailangan natin na gamitin ng international price, ipakita po nila yung dokumento na binili nila at that price. Para sa ganun, malaman po ng tao na kailangan talagang bumili na sila at that price because that was market-driven and dictated by the international market price.